Kabanata 1591. Magmadali at tumayo ka, Gerald. Sigaw ni Nori habang tumatakbo para tumulong na hilahin siya. Nang makita na kinuha niya ang mga damit na nakabalot sa damit, na sa totoo lang ay parang basahan na ngayon, pagkatapos ay hinawakan iyon ni Gerald bago banta, lumipat ka pa ng isang hakbang at sinisira ko ang bagay na ito. Halika, manggahas ako. Nang marinig iyon, agad na nagngangal ang zombie. Gayunpaman, sa kanilang sorpresa, talagang itinaas ng zombie ang magkabilang braso nito bago kumuha ng ilang hakbang pabalik. Malinaw na isang pahiwatig na hindi ito gagawa ng iba pang mga pantal na paggalaw, pagkatapos ay bumantong hininga si Nori bago sabihin. Hindi ko talaga inaasahan ang bagay na ito na talagang panatilihin ang sangkatauhan nito. Nang malapit na lang makahinga si Gerald ng kanyang sariling hininga ng maluwag, isang dagandong ng tawa ang biglang narinig na umuusbong sa kalangitan. Kasunod nito, makikita ang isang nakakabulag na flash, at ilang segundo, may bumagsak na figure mula sa kalangitan sa isang sinag ng ilaw. Tumungo sa mismong harapan ni Gerald, medyo gumalaw ang figure, posibleng dahil sa mga epekto mula sa naunang pag-atake ni Gerald. Siyempre, sino pa ang maaaring iyon maliban kay Yusuf mismo? Ikaw na anak ni Ab Asterisk. Naisip mo ba na kaya mo akong makakawala ng ganun kadali dahil mayroon ka na ngayong mapa ng Underworld Valley? Ipapaalam ko sa iyo na hanggat nabuhay ako sa buong daang taon na ito, wala nang nakatakas sa aking pag-unawa. Anuman, tila mayroon kang isang bagay na kawili-wili sa iyong katawan. Sa isang senaryo kung saan pareho kaming may antas ng pagsasanay, pagpapaputok ng banal na paningin na iyon ay tiyak na magdulot sa utak ko ng mas masahol na pinsala. Sa pag-iisip na iyon, sisiguraduhin kong aangkinin ang kagiliw-giliw na bagay sa loob mo kapag patay ka na. Idineklara ni Yusuf habang nakakuyom ang kanyang mga kamao bago muling tumawa, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Gusto kong makita kung paano mo susubukan ang isa pang pag-ikot. Talagang B***** ka. Tiyak na mamamatay ka ng husto sa isang araw, Yusuf. Sigaw ni Nori sa kawalan ng pag-asa niya. Kahit na dumating ang araw na iyon hindi mo ito masasaksihan. Pagkutsa ni Yusuf habang nakangiti, handa nang hulihin si Gerald. Nakakatuwa ako kung paano mo iniisip na madali mo lang akong makukuha. Sagot ni Gerald habang tinatapik ang dibdib. Natatawang sagot, ang ngiti ni Yusuf ay bahagyang naging mapait habang umiling siya bago sinabi, ano ang iba pang mga kakayahan na iyong tinatago? Ipakita ang mga ito sa akin ngayon. Dahil mamamatay ka rin kaagad, hahayaan kita na saktan mo ulit ako ng 3 beses kung nabigo kang magpakita ng sapat na malakas. Panipi, hiningi mo ito. Narito ang aking lihim na sandata. Sagot ni Gerald habang agad na itinapon ang nasa kamay niya. Sa masusing pagsisiyasat, ito ang nakabalot na mga damit mula noon na si Gerald ay gumuho sa isang bola. Gayunpaman, kinuha ito ni Yusuf nang may sobrang kadalian. Ikaw B*****, isang matandang basahan. Grabe, ang aking kamangha-manghang lakas ay dapat natakot sa iyo hanggal. Sigaw ni Yusuf habang tumatawa ng malakas. Kasunod nito, dahan-dahang itinaas ni Yusuf ang mga balled-up swaddling na damit sa isang kamay, at ang susunod na alam nina Gerald at Nori, nagsimulang sumunog ang kamay ni Yusuf. Sa mga damit na nakabalot pa rin sa kamay, ito ay naging abo sa walang oras. Ang pangalawa ang damit ay walang anuman kundi alikabok, 3 sunod-sunod na dagandong ang pumuno sa hangin. Ito ang zombie mula dati. Nasaksihan ang pagkakalas ng mga damit na nasunog sa isang malutong, ang zombie ngayon ay masamang nakapatay ng masama kay Yusuf habang ang berde-berdeng buhok sa buong katawan nito ay mabilis na nagsimulang dumidilim. Nung nagsimulang palabisan ng zombie ang isang pare-pareho na stream ng itim na usok mula sa bibig nito na sa wakas ay naramdaman ni Yusuf ang pagkakaroon ng demonyo. Fesremos, ungol ng bahagyang nataranta na Yusuf habang nakatingin sa zombie. Si Fesremos ay sikat sa loob ng Underworld Valley bilang isang mabisyo at malupit na hayop. Sa pag-iisip na iyon, tiyak na alam ni Yusuf kung sino ang zombie na ito, at alam din niya na mayroon itong parehong halaga ng pagsasanay bilang isang ika-9 na ranggo na Chakra King. Bukod sa napakalawak nitong lakas, ang hayop ay medyo walang kamatayan din. Sa madaling salita, ang isang tao lamang na nakapagpasok sa Sage Realm ay maaaring magkaroon ng pagkakataong pumatay ng zombie para sa kabutihan. Alam na, isang nakakatakot na ekspresyon ang agad na ipinakita sa mukha ni Yusuf.
Hindi ito nakatulong na tiningnan ito ng zombie na may ganitong pamamaslang. Ano ang plano mong gawin, Fesremos? Tanong ni Yusuf habang umaatras siya ng 2 hakbang. Gayunpaman, si Fesremos ay walang nagbigay ng tugon. Sa halip, ang zombie ay singilin lamang sa lalaki na may nakakatakot na mga antas ng pamamaslang na hangarin. Nang makita iyon, kaagad na nagsimulang magretiro si Yusuf. Kabanata 1592. Kahit na gaano man kalayo ang pinuntahan ni Yusuf, nagpatuloy lamang sa paghabol sa kanya si Fesremos. Nang makita na ang pagtakbo ay hindi gumagawa sa kanya ng anumang kabutihan, pagkatapos ay sumigaw si Yusuf, "Ang lakas ng loob mo! Magpatuloy sa paghabol sa akin at susunugan ko ang iyong mga damit na nakabalot. Kapag ginawa ko iyon, ang iyong nakakaawang anak ay wala nang maiiwan na mga buto. Ayaw mo dyan, di ba? Panipi." Ayon sa mga alingaw-ngaw na narinig ni Yusuf dati, ang isa ay hindi kailangang magpanik o tumakbo tuwing sila ay nabunggo sa Fesremos. Ang tanging bagay na kailangang gawin upang takutin ang hayop ay ipahayag na aagaw nila ang mga damit na nakabalot ng zombie kung lalapit ito. Habang dapat na itinigil nito si Fesremos mula sa pag-atake pa, ang zombie ay nagsimula lamang mag-atake ng mas mabangis matapos marinig na sinabi ni Yusuf na. Ang mga salita ni Yusuf ay tila lalo lamang itong nagalit. Ano ba? Bakit hindi ka tumitigil? Banggol ni Yusuf na nakakunot ang noo. Sa kanyang estado ng gulat, lumingon siya upang tignan sina Gerald at Nori. Tanging mapagtanto na pareho silang nakagawa ng kanilang pagtakas. Walang paraan na maaari niyang ituloy ang anumang ito. Sa sandaling iyon, lumingon siya upang tingnan kung ano ang hawak niya. At ito ay noong napagtanto niya kung ano ang layam na sandata ni Gerald. Ikaw ina asterisk et sting di asterisk starred. Hindi nakakagulat na si Fesremos ay ito ay pumatay. Inihagis mo sa akin ang nakabalot na mga damit ng sanggol na pinakaambahang sinamba nito. Sumpa ni Yusuf habang nakatingin sa direksyon na kanina pa nakatayo si Gerald. Kahit na ang pawis na ngayon na si Yusuf ay nais na sampiin ang higit pang mga kabastusan, hinahabol pa rin siya ni Fesremos, at ang lalaki ay mas may alam kaysa masayang ang kanyang hininga. Ilang sandali pa ay tinanong ni Nori, "Kami, ay dapat malapit sa Trimocoros, tama, Gerald?" Parehas na silang naglalakad ngayon sa madilim na lambak, sumagot si Gerald pagkatapos, "Kung ang mga direksyon ng mapa ay tumpak, dapat sana ay makarating tayo sa lalong madaling panahon. Kahit na, mas mabuti na muna kaming magpahinga sa libis. Nasugatan ako ngayon at hindi ko nais na ilagay pa sa panganib ang aking sarili. Maaari nating hanapin ang Trimocoros bukas." Panipi, sa kabutihang palad, pareho silang nakahanap ng isang yungib, at pagkatapos na matiyak ni Gerald na ligtas ito sa loob, pareho silang pumasok. Upang manatili sa gabi, maya-maya pa, nakaupo si Gerald na naka-crossleg, dahan-dahang pinapayagan ang kanyang katawan na gumaling nang bigla niyang marinig na sinabi ni Nori sa isang lamambat na boses, "Can you do me a favor, Gerald?" "Ano ito?" tanong ni Gerald habang binubuksan ang kanyang mga mata. Panipi tuldok. "Well, mayroong isang pool doon, at medyo matagal na kaming naglalakbay ngayon kaya. Iniisip ko kung makakaligaw ba ako," ungol ni Nori habang medyo namula ang mukha. "Sige na, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin na sumisilip ako," sagot ni Gerald habang umiling-iling siya ng mapait na ngiti. "Ngunit, ang pool na iyon ay masyadong malapit sa lugar na ito. Hindi ko sinasabing kalooban mo, ngunit isang bagay ang tukso, alam mo. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang babaeng naliligo dito. Walang paraan na magagawa ko iyon sa iyo ng malapit." Bulong ni Nori habang lalong namula ang pisngi. Nakatitig sa kanya, naramdaman ni Gerald na ang babaeng ito ay talagang ibang bagay. Sa mga oras na siya ay mademo, at sa panahon ng iba, siya ay matapat na matuwid. Kung gayon may mga oras kung saan siya ay maaaring maging nakakainis. Ang sandaling ito ay isang perpektong halimbawa nito. Umiling siya, tinanong ni Gerald, "Mabuti, ano ang gusto mong gawin ko noon?" "Gusto kong ipahiram mo sa akin ang iyong short sandali. Gagamitin ko ito bilang isang kurtina sa pagitan namin." Paliwanag ni Nori. Napabuntong hininga habang umiling ulit, ginawa ni Gerald ang iminungkahi bago muling pumikit upang makapahinga. Gayunpaman, sa huli, natapos pa rin ang noo ni Gerald nang marinig niya ang malambot na mga crinkle ni Nori na hinuhubad ang sarili.
Siya ay isang tao pa rin, kung tutuusin, at hindi siya nagawang manatiling kalmado ng mas matagal. Nang buksan ang kanyang mga mata, hindi niya namalayang lumingon ito upang tumingin sa direksyon ni Nori. Gayunpaman, ang nakita niya ay nagulat sa kanya. Nori, sigaw ni Gerald nang agad siyang tumayo. What, Gerald? Nangako kang hindi ka tumingin. Sigaw ng babaeng galit na ngayon. Tingnan mo, bilasan mo lang. Bilin ni Gerald. Sa kabutihang palad, hinubad lamang ni Nori ang kanyang Amerikana sa puntong iyon, at pagkatapos na magtakip ng sarili, agad siyang humakbang sa kanya bago pagalit na nagbulong-bulungan, mabuti na may mahusay kang paliwanag para dito. Sa pagtingin sa mukha ng galit na babae, simpleng bumantong hininga si Gerald bago sabihin, basta, tumalikod at hanapin ang sarili mo. Mayroong isang uri ng figure na lumilipad sa itaas ng pool. Panipi, Kabanata 1593. Nang marinig iyon, agad na sumigaw si Nori bago tumakbo upang magtago sa likuran ni Gerald. Ni alinman sa kanila ay hindi pa napansin ang pagkakaroon ng espada na marahil ay lumilipad sa itaas ng pool sa buong oras na ito. Ang mas nakakagulat na bagay, gayunpaman, ay ang katunayan na ang isang itim na figure ay maaaring sa turn naman ay makitang mahinang umikot sa ibabaw ng espada. Sino ka? Hiningi ng takot na si Nori. Dumaan ako sa jade-infused blade. Sumagot ang figure sa isang mahinang tono ng makina. Ikaw, paano ka magiging kasuklam-suklam na ito? Naghihintay ka ba upang makita ang aking hubad na katawan? Bumulong si Nori, masyadong nahihiya na sabihin ito ng malakas. Bago pa maganap ang karagdagang hindi pagkakaunawaan, ipapaalam ko sa iyo na bulag ako, miss. Napunta lamang ako mula nang masense ko ang aura ng aking master sa loob ng paligid. Paliwanag ni Jade-infused blade habang ang kanyang katawan ay dahan-daang tumitibay. Sa sandaling siya ay humakbang palapit, nakita ni na Gerald at Nori na ang Jade-infused blade ay talagang isang mahabang mandirigma na nagbibigay ng itim na nakasuot. Ang iyong Panginoon. Tanong ng nagulat na si Nori. Sa totoo lang, anuman, ikaw ba talaga, Master? Ito ay libu-libong taon mula nang huli kaming magkakilala. Sa wakas bumalik ka na. Sagot ni Jade-infused blade sa medyo paos at nag-aalala na boses habang nakatingin kay Gerald. Nakasimangot ng bahagya, pinagsama ni Gerald ang dalawa bago tanungin, ito, Master mo. Maaari mo bang tinutukoy si Limes? Ang Diyos ng labanan. Panipi, ako ay, kaya ikaw talaga, Master. Kahit na napakatagal nito, nakilala ko pa rin ang iyong boses halos agad-agad. Kumusta ka na? Sagot ni Jade-infused blade habang nakaluhod siya kay Gerald. Panipi tuldok. Ha, bumulong ang gulat na si Nori na medyo nagkakaproblema sa pagrehistro ng lahat ng ito. May pakiramdam ako na pinagkamalan mo akong iba. Bagaman totoo na mayroon akong isang malalim na relasyon kay Limes, siya ang nagturo sa akin ng lahat ng mga kasanayang kasalukuyang alam ko, hindi ako si Limes mismo. Ang pangalan ko ay Gerald Crawford. Paliwanag ni Gerald, ngunit, ang iyong boses, at ang kahangahangang aura, ito ay malapit sa magkapareho sa Limeses. Tiwala ako sa aking intuition dito. Giit ni Jade-infused blade. Natatakot ako na si Limes ay lumipas na sa libu-libong taon na ang nakakaraan. Kung nais mo pa rin ang patunay niyan, kasama ko ang kanyang bangkay ngayon. Anuman, babalik ako sa Jailatry minsan sa hinaharap upang magtanong tungkol sa lokasyon ni Zyla. Kapag nahanap ko na siya, sa wakas ay maililibing ko na ang bangkay ni Limes sa kanyang tinubuang bayan. Makakapagpahinga na rin siya sa kapayapaan. Sumagot si Gerald na totoong hindi inaasahan na mabangga ang mga dating nasasakupang Limes. Alinmang paraan, nang marinig ang paliwanag ni Gerald, agad na nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang puso ang Jade-infused blade. Ang mga mula sa Sun League ay dapat na responsable sa pagpatay sa aking Panginoon. Siya ay tinambang nila sa malaking labanan sa taong iyon. Ungol ni Jade-infused blade habang nakakakuyom ang mga kamao nito habang nakakagat ang ngipin. Ang Sun League, tanong ni Gerald. Ito ang kauna-unahang narinig ni Gerald na nabanggit ang pangalang mula pa nang dumating siya rito. Habang alam na ni Gerald na ang Sun League ay responsable para sa ilang mga insidente sa mundo, hindi niya maiisip na ang Sun League ang umambas kay Zyla at Limes noon.
Hindi nakakagulat na patuloy na sinabi sa kanya ni Zyla na hindi pa oras upang malaman ang tungkol sa Sun League nang una niyang tanungin siya tungkol dito. Naiintindihan niya ngayon kung bakit ganun din ang reaksyon ni Finlay tulad din ng ginawa ni Zyla. Sa kabila ng napakalawak na lakas ni Laimis, natapos pa rin siyang mapatay ng Sun League. Sa pag-iisip na iyon, walang paraan na manindigan pa si Gerald ng pagkakataon laban sa kanila. Panipi tuldok. Sa palagay ko nakuha ko na ito. Sinabi ni Jade-infused Blade, na mukhang napaliwanagan, sa labas ng asol. Kabanata 1594, humanap ka ng paraan. Tanong ni Gerald. Sa katunayan, mula sa kung ano ang nagawa kong tipunin, lilito na ikaw ang ikasyam na muling pagkakatawang tao ng aking Panginoon. Kung wala kang pakialam, maaari mo bang sabihin sa akin kung magkamukha ka sa aking Panginoon? Nagtanong kay Jade-infused Blade sa halip na balisa. Kahit na aktibo na tinanggihan ni Gerald na siya ang reincarnated form ni Laimis sa buong oras na ito, naramdaman niya ang pangangailangan na sagutin ng matapat sa oras na ito. With that, Gerald then nod, tama yan. Kamukhang kamukha ko siya, panipi, kung gayon ayusin na. Tunay na ikaw ang ikasyam na muling pagkakatawang tao ng aking Panginoon. Gayunpaman, talagang napakatagal mula nang huli ko siyang makilala, sa pag-iisip, nag-ulo ang ulo. Ni Jailatrell nang huli kong makilala ang Master. Noong panahong iyon, ang tatlong pangunahing mga Sun Gods ng Sun League ay nakikipagtulungan upang makitungo sa Master. Habang silang tatlo ay nag-iisa ay hindi masyadong problema sa kanya, nagsimula ng magulo ang mga bagay nang pumasok ang mga Young Vigors. Mabilis na napahalata na ang mga Young Vigors at ang Sun Gods ay nagplano na sumali sa mga puwersa, bago pa ang kanilang laban kahit nagsimula, upang matiyak na bumaba ang Panginoon. Nakalulungkot, gumana ang kanilang plano at sa huli ay matagumpay silang talunin siya. Bago siya umalis, sinabi sa akin ng Master na manatili dito hanggang sa umutos kung hindi man. To think that I'll really be met to his reincarnated form after all this time. Ito ay dapat talagang maging kalooban ng Diyos. Idineklarang Jade-infused Blade nang pinakawalan niya ang isang mahabang buntong hininga. Kasunod nito, biglang lumuhad si Jade-infused Blade. Kotoong bago si Gerald, pagkatapos ay sumigaw siya, mangyaring Master. Pahintulutan akong bumalik sa iyong tabi. Panipi tuldok. Iyon, ungol ni Gerald na medyo nag-aalangan. Pagkatapos ng kaunting pagninilay, idinagdag ni Gerald, ang sasabihin sa katotohanan, hindi ako masyadong sigurado kung ako talaga ang reincarnasyong form ni Laimis. Gayunpaman, naniniwala ako na nagbabahagi kami ng parehong layunin, na ang katotohanan na kami ay kapwa umaasa na muling pagsamahin ang bangkay ni Laimis kay Zyla bago siya ilibing ng mabuti. Sa nasabing iyon, sa palagay ko mas makakabuti kung mananatili tayong bawat kumpanya sa aming paraan doon. Panipi, oo, salamat sa paglagay mo sa akin, Panginoon. Sagot ni Jade-infused Blade bago mabilis na muling kumunat. Sa pagsasalita nito, kahit na narito ako ng higit sa isang buwan ngayon, mayroon pa rin akong ilang pag-aalinlangan tungkol sa isang bilang ng mga insidente, Jade-infused Blade. Una, kahit na ikaw ay isang multo, masasabi ko na nakamit mo na ang ranggo ng isang ikasyam na ranggo na Chakra King. Sa pag-iisip na iyon, nagtataka ako kung maibabahagi mo kung anong antas ng pagsasanay ang mayroon si Laimis sa kanyang rurok. Nais ko ring malaman ang totoong antas ng lakas na taglay ng tatlong pangunahing mga Sun God. Sabi ni Gerald, sa gayon, ang Master ay nagawang ipasok ang maalamat na Zirion Realm bago ang kanyang pagkamatay. Siya ay isang literal na Diyos sa yugtong iyon, kahit na ang tatlong mga Diyos na araw ay nakapagpasok din sa nakakatakot na larangan din. Dahil dito, pantay na naiparehas sila sa kanya. Panipi, habang nasa paksa kami, payagan akong ipaliwanag ng kaunti tungkol sa isang alamat sa Jailatra. Ang alamat mismo ay pinapunta sa pangalan ng The Garius God, at umiikot ito sa isang Garius Temple. Upang mapabilis ang mga bagay, kung ano ang mahalagang nais kong ibahagi ay ang katunayan na 5 tao ang pinamamahalaang pumasok sa Zirion Realm. Panipi, bagaman pinasyahan ng 5 ang Jailatra, palaging tinitiyak ng Sun League na itago ang katotohanang iyon mula sa iba. Pagkatapos ng lahat, nakipag-alyansa sila sa tatlong pangunahing mga Diyos ng Sun, at sila, sa lahat ng mga tao,
ay alam kung anong uri ng kalupitan ang nagawa nila upang mas masanay pa ang kanilang sarili. Kita mo, upang mapalago ang kanilang pagsasanay, pinino nila ang panlalaki na aura ng mga nagtataglay ng mga katawang Triton sa mundo. Iyon ang dahilan kung bakit palaging hindi nakikipag-usap ang Master sa kanila habang siya ay nabubuhay pa. Paliwanag ni Jade-infused Blade. Nakikita ko, sagot ni Gerald, sa wakas nakikita ang mas malaking larawan. Kaya't kung bakit may mga alamat tungkol sa Sun League sa mundo. Tulad ng nangyari, sa libu-libong taon, ang mga mula sa Sun League ay nagpunta sa mundo upang makuha ang iba, upang mapino lamang ang Triton Chi ng mga taong iyon. Sa pag-iisip na iyon, ipinaliwanag ngayon na ang parehong Peter at Mila ay simpleng bahagi ng prosesong iyon. At kumusta naman ang mga Young Vigors? Ano pa ang nalalaman mo tungkol sa kanila? Gayun din, pamilyar ka ba sa mga Quartermain sa Jailetra? Tanong ni Gerald. Si Jessica ay nasa pag-unawa pa rin ng Quartermains, at hindi man sigurado si Gerald kung buhay pa ba ang kanyang kapatid sa puntong ito. Ang mga Quartermain ay nagdala ng labis na pagdurusa hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin ng kanyang mga magulang at mga disipulo. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nagalit ng husto kay Gerald. Sa gayon, ang mga Quartermain ay isa sa mga pangunahing pamilyang masunurin sa Sun League. Sa nasabing iyon, ang pamilyang iyon ay palaging nakikita bilang isang Panginoon ng mga uri sa Jailetra. Anuman, nakagalaw sila sa pagitan ng tatlong daigdig na may halos anumang sagabal mula noong sila ay tumulong ng isang labis na malakas na tao, na may ranggo ng isang Diatera. Sa kanilang panig, ang taong iyon ay unang lumitaw sa harap nila mga 800 taon na ang nakakalipas, at upang ipaalala lang sa iyo, ang Diatera Realm ay pangalawa lamang sa Zirion Realm. Tungkol naman sa mga Young Vigors, nasasaktan ako na sabihin ito, ngunit ito ang iyong pamilya sa dati mong buhay. Noon, kahit na ang titulo mo sa Jailetra ay Limes, God of Battle, ang iyong totoong pangalan ay Limes Young Vigor. Anuman, ang mga Young Vigors noon ay totoong nasa kasuklam-suklam na estado, at ang lahat ay dahil sa isang solong babae na may pangalang Yadvi Macer. Siya ang nagmamahal ng Master sa kanyang buhay hanggang sa huli ay nahulog siya kay Zyla. Panipi, si Yadvi ay isang mabisyo na babae, at ginamit niya ang lahat ng mga pamamaraan upang makontrol ang parehong banal na hari ng palasyo pati na rin ang pamilya na itinatag ng aking Panginoon, ang mga Young Vigors. Sa katunayan, nakipagtulungan pa siya sa Sun League. Kung ang babaeng nagsisinungaling na iyon ay hindi nakakuha ng tiwala ng Master bago lason siya sa lahat ng mga taon na ang nakakaraan, walang paraan na magwawakas siya laban sa tatlong kalunos-lunos na pangunahing mga Sun God. Sa kabutihang palad, nagawang isave siya ni Miss Lachlan, at sa loob ng isang panahon, tumakbo sila sa buong lugar upang maghanap ng kanlungan. Sa kasamaang palad, sa huli, sumuko pa rin ang Master sa mga masasamang pamamaraan ng B** na iyon. Hindi lamang iyon, ngunit ang direktang mga inapo ng aking Panginoon ay lahat na inilabas ng parehong Sun League at Yadvi. Ipinaliwanag ang Jade-infused Blade, ang kanyang malalim na sama ng loob na kasing linaw ng araw. Kasunod nito, binigyan si Yadvi ng pamagat ng mga Edite Gods para sa pamamahala upang makontrol ang mga Young Vigors pati na rin ang banal na hari ng palasyo. Sa pag-iisip na iyon, mananatili siya bilang isa sa ilang pangunahing mga puwersa na natitira sa Jailetra. Panipi, tulad ng para sa aking sarili, isa ako sa 10 tagapag-alaga ng banal na King Place noong nabubuhay pa ako. Bago pumanaw, nagawa kong pumasok sa Sage Realm, at sa palagay ko iyon ang dahilan kung bakit mapapanatili ko pa rin ang aking esensya sa espiritu noong nakaraang kamatayan. Anuman, ang B** ng isang Edite God na iyon ay nawala din pagkatapos ng natitirang mga tagapag-alaga. Habang ang ilan sa kanila ay namatay, ang ilan sa kanila ay nakatakas sa kanya. Paliwanag ni Jade-infused Blade. Alinmang paraan, ang buong buhay ng Master ay puno lamang ng pangamba. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya ang sinaktan at pinagplanuhan ng kanyang unang pag-ibig, ngunit pagkatapos na siya ay naiisa sa kanyang tunay na pag-ibig, hindi siya maaaring makasama ng matagal. Ang B** na iyon, ng isang Edite God ay dating pinakamalapit na tao sa kanya. To think na masasaktan niya siya ng ganun kalala. Panipi. Limes, ang iyong kamatayan ay talagang hindi sulit. Idineklara ni Gerald, isang matinding puot sa kanyang puso. Sa ilang kadahilanan,
Matapos marinig ang lahat ng sinabi ng Jade-infused blade, naalala ni Gerald ang mga sulyap sa mga pangyayaring iyon. Para bang naranasan niya ang mga insidente para sa kanyang sarili. Kabanata 1595, sa katunayan, sa pagsasalita ng alin, maaari kong malaman kung bakit ka napunta rito, Panginoon. Gayun din, sinabi mo na si Miss Lockland ay kasalukuyang nasa mundo ng tao, tama? Tinanong ni Jade-infused blood na kumukawing pa rin bago si Gerald. Siya ay, gayunpaman, umiiral lamang siya bilang isang labi ng kanyang kaluluwa sa mundong iyon. Nakalulungkot na sapat, hindi ako sapat na malakas sa oras ng sundan kami ng King of Judgment Portal. Dahil hindi ko pa napoprotektahan ang sarili ko, nagsilbi si Zyla bilang isang nakakaabala sa pamamagitan ng pag-akit sa King of Judgment Portal na palayo. Matapos ang pangyayaring iyon, hinanap ko siya sa malayo at malawak sa mundo. Sa kasamaang palad, wala akong nahanap na mga pahiwatig kung saan siya maaaring pumunta. Sa pag-iisip na iyon, nagkaroon ako ng kutob na posibleng bumalik siya sa Jailatra. Panipi, kung bakit ako narito, maaari mong sabihin na ang pagbabalik kay Limes kay Zyla ay isa sa aking mga kadahilanan. Ang iba pang dahilan kung bakit ako napunta dito ay dahil ang aking kapatid na babae ay nakuha ng mga quartermain. Naghihirap siya ngayon, kaya kailangan kong iligtas siya. Gayunpaman, upang makaligtas kahit sapat, kailangan ko munang hanapin ang Primocoros upang matulungan akong makapasok sa Sage Realm. Panipi, kasunod nito, bumantong hininga si Gerald bago idinagdag, sa kasamaang palad, tumigil ako sa pag-unlad mula nang pumasok ako sa ika-8 ranggo sa Rune Realm. Gaano man ako kahirap subukan, simpleng hindi ako makakapasok sa pang-9 na lupain. Kung hindi ko man malampasan iyan, walang silbi kahit na mapulot kong hanapin ang Primocoros. Ang Sage Realm ay dapat na daan-daang beses na mas mahirap para sa akin na labagin. Panipi, ang isyong ito ay matapat na sinasaktan ang isipan ni Gerald mula nang tumuntong siya sa paglalakbay na ito. Mas mabuti na huwag kang maging naiinip, Master. Inaasahan kong naaalala mo na ang pagtahak sa landas ng pagsasanay ay lumalabag na sa natural na kaayusan. Sa nasabing iyon, mas madaling sabihin kaysa gawin para sa isa na pumasok sa pang-9 na ranggo, kahit na sigurado akong alam mo na kung gaano kahirap ang sagabal. Upang linawin, ang ilang mga tao ay masigasig na nagsanay sa loob ng 100 taon, bago sa wakas ay namamahala na pumasok sa kaharian na iyon. Sa nasabing iyon, pinakamahusay na kalmeen mo ang iyong sarili upang makapagsanay ka ng may higit na konsentrasyon. Paliwanag ni Jade-infused blade. Nang marinig iyon, simpleng tumango si Gerald. Naintindihan niya kung saan nagmula ang Jade-infused blade. Gayunpaman, kahit na makapaghintay siya ng 100 taon, hindi rin masasabi ang pareho para sa kanyang kapatid na babae. Impyerno, makakapasok pa ba siya sa Sage Realm sa loob ng 1 siglo? Ang pag-iisip nito ay lalo lamang nagparamdam ng pagkabalisa kay Gerald. Speaking of which, nagkataon lang na malaman ko kung saan hahanapin ang Primocoros, Master. Alam kong pangunahing sangkap ito para makapasok ka sa Sage Realm, kaya payagan akong akayin ka doon. Gayun din, mayroong 10,000 taong gulang na pond sa lambak na ito. Habang ang tubig nito ay nagyayalong malamig, ito rin ay isang banal na lugar upang sanayin ang sarili. Dahil papunta pa rin kami, bakit hindi subukan ang pagsasanay doon? Ang Herculean Primordial Spirit sa loob ng iyong katawan ay isang malaking kapalaran sa pagitan ng langit at lupa. Kung pinamamahalaan mo itong ganap na paganahin, ang paglabag sa Sage Realm ay tiyak na darating kaagad pagkatapos. Idinagdag ang Jade-infused blade. Napakahusay. Magkagulo ako sayo, Jade-infused blade. Sagot ni Gerald, na matapat na nasisiyahan na marinig iyon. Sa pamamagitan nito, pinalakpak niya ang kanyang mga kamay upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Mga 1 buwan pa ang lumipas, sa bakana ng Underworld Valley, nang marinig ang isa sa mga sakop ng pamilya Makowski na nagsasabing, siya ay isang lingkod lamang, Panginoon. Napaligiran na namin ang pasukan ng Underworld Valley, kaya't sa wakas na siya ay lumabas, siguraduhin naming ihak siya sa mga piraso. Sa nasabing iyon, hindi mo na kailangang manatili dito sa amin sa paghihintay sa kanya. Siguradong ibabalik namin sa iyo ang kanyang bangkay. Panipi, tulad ng sinabi ng nasasakupan, si Yusuf ay naghihintay,
kasama ang kanyang mga tauhan sa bakana ng Underground Valley, sa buong panahong ito. Kahit na isang buong buwan na ang lumipas, ang sama ng loob ni Yusuf ay hindi pa hamupa kahit kaunti. Kung sa bagay, niloko siya ni Gerald hindi isang beses, ngunit 2 beses. Halos pinatay siya ni Fesremoos noon din. Ang lahat ng ito ay labis na nakakahiya para sa kanya. Sa pamamagitan nito, nanumpas siyang papatayin niya si Gerald gamit ang mismong mga kamay niya kung ito ang huli niyang ginawa. Narito, hindi kita sinusubukang ibagsak o anupaman, ngunit walang simpleng paraan na kayong lahat ay talunin siya. Basta alam mo, ang binatang iyon ay nagtataglay ng isang bagay na napakahalaga sa kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng pagiging bata pa niya, sumailalim siya sa napakalawak na pagsasanay. Sa pag-iisip na iyon, hindi ko maaaring pakawalan ang anumang bagay na magkamali. Tiyak na papatayin ko siya ng personal. Ungol ng galit na Yusuf bilang tugon. Panipi tuldok. Nakikita ko, pa rin, ang kabataan na iyon. Ang kanyang pagtitiis ay iba pa. Pagkatapos ng lahat, hindi siya lumabas mula sa lambak sa isang buong buwan. Ungol ng sabik na subordinate. Manalo ka. Sa maipapalagay kong, nahanap na niya siguro ang Primocoros. Sa palagay ko ay kasalukuyang inaalok niya lamang ang kanyang oras sa paggaling niya. Kahit na ganoon, tiyak na lalabas siya maaga o huli. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa Underground Valley ay napapaligiran ng isang nakakalason na miasma. Sa nasabing iyon, ang pasukan na kasalukuyang hinaharang namin ay din ang ligtas na paglabas para sa kanya. Hanggat patuloy kaming naghihintay dito, tiyak na lalabas siya. Pangut siya ni Yusuf. Ang pangalawa ay natapos ang kanyang pangungusap, naramdaman ni Yusuf na bahagyang kumulo ang mga eyelids niya. Ang isang figure ay biglang makikita na naglalakad palabas ng lambak. Napairap ang kanyang mga mata, napunta sa pagtawa si Yusuf nang sa wakas ay napagtanto niya kung sino ang taong iyon. Ha! At dito ko naisip na namatay ka doon o kung ano. Kaya, buhay ka pa rin. Pangungut siya ni Yusuf habang nakatitig sa dahan-daw ang papalapit kay Gerald. Oh, gusto mo bang patay na patay ako? Sagot ni Gerald na may mahinang ngiti. Ikaw ay B*****, upang isiping lalabas ka lang doon nang walang katuwaan. Ungol ni Yusuf bago isiwalat ang isang ngiting nakakalungkot sa gulugod. Gayunpaman, isang segundo, natagpuan ni Yusuf ang kanyang sarili na dahan-daw ang nakataas ang isang kilay. Kaya, tila hindi ko naintindihan ang aking paunang pagpapalagay. Talagang nagawa mo ang isang tunay na napakalaking paglukso sa pagpapabuti sa loob lamang ng isang buwan. Ungol ni Yusuf na bahagyang hindi makapaniwala. Umiling, sinabi ni Yusuf, lumilitaw na kung hindi kita papatayin ngayon, tiyak na mas malakas ka kaysa sa akin sa susunod na magkita tayo. Kabanata 1596. Kasunod nito, maririnig ang isang paputok na tunog. Ang lahat ay nakamasid lamang sa kanyang mata dahil ang lahat ng mga nakapaligid na dahon ay nagsimulang magtipon sa harap ni Yusuf, partikular sa harap ng kanyang dibdib. Ang mga dahon pagkatapos ay nagsimulang magbabula, at sa sandaling ang butas ng mga dahon ay sapat na malaki, si Yusuf ay nagtungo sa unahan, gamit ang kanyang dibdib upang ilunsad ang bola ng mga dahon pasulong. Sa sandaling iyon, naririnig ang isa pang tunog na paputok habang ang orb ng mga dahon ay mabilis na lumipad kay Gerald na mahirap itong makita ng maayos. Bilang tugon, ipinuwesto ni Gerald ang kanyang mga daliri sa isang pormasayo ng espada bago idineklara sa kanyang isipan, pumunti ka, Stormforged Blade. Kaagad pagkatapos, pinitik ni Gerald ang kanyang mga daliri sa direksyon ng orb, na binaril ang isang talim ng ilaw sa pagganti. Ang pagsabog sa pagsabog ay naganap habang ang dalawang pag-atake ay lumipad patungo sa isa't isa. Hanggang sa wakas, ang malaking bola ng mga dahon ay hiniwang malinaw sa dalawa, na lumilikha ng pinakamalakas na pagsabog. Ang bawat naruroon ay makakagawa lamang ng ilang hakbang pabalik sa kanilang pagkabigla, lubos na natigilan ng sobrang dami ng lakas na ngayon lamang nila nasaksihan. Ano? Ungol ng ngayon na nataranta na Yusuf. Ang batang lalaki na iyon, paano niya haharapin ang kanyang pinakamalakas na atake ng mahinahon? Ikaw, naipasok mo na ang ika-9 na ranggo ng Rune Realm. Paano ito posible? Kailan mo pa nagawa ang tagumpay? Tanong ni Yusuf sa kanyang hindi makapaniwala. Kahapon lang, medyo matapat. Medyo matagal na mula nang tumigil ang aking pagsasanay sa pang-8 na ranggo, alam mo ba?
upang maisip na sa wakas makakayanan ko ito. Sagot ni Gerald na may mahinang ngiti. Ikaw, hindi mo magagawang gawin ito nang walang panlabas na tulong. Sagot ni Yusuf, hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng ito. Totoo sa mga salita ni Yusuf, nagawa lamang ni Gerald na masira ang pangsyam na ranggo ng Rune Realm sa tulong ng malamig na pond. Gamit ang pampasigla mula sa pond bilang karagdagan sa maraming banal na espiritu dito, si Gerald ay totoo na nakarating sa susunod na ranggo ng maayos. Kung siya ay magiging ganap na matapat, kahit na si Gerald ay hindi inaasahan ang mabilis na mga resulta. Anuman, talagang hindi masyadong masigasig si Gerald sa pakikitungo kay Yusuf sa ngayon dahil maraming mga tao mula sa pamilya ng Makowski na naruroon. Sa pag-iisip na iyon, sinabi ni Gerald pagkatapos, paumanhin, Yusuf, ngunit mayroon pa akong ilang mga usaping haharapin. Sa nasabing iyon, natatakot ako na hindi natin matutukoy ang isang nagwagi ngayon. Siguraduhin, tiyak na hihahanap ako sa iyo kapag tapos na ako sa lahat. Aalis na ako ngayon. Panipi, kasunod nito, tila kumurap sandali ang katawan ni Gerald bago tuluyang nawala. Pagkatapos niya, sumigaw ng ilan sa mga alagad ng pamilya Makowski. Bago pa man sila makagawa ng galaw, gayunpaman, itinaas ni Yusuf ang kanyang kamay bago sumigaw, tumigil ka. Huwag mo na siyang ituloy pa. Panipi, ano, ngunit bakit, Panginoon? Hindi mo ba sinabi na hindi natin hahayaang manatiling buhay? Tinanong ng ilan sa kanyang mga tauhan. Manalo ka, kung nag-iisa siya, tiyak na makitungo ako sa kanya. Gayunpaman, tila may isang pambihirang tao na tumutulong sa *** na iyon. Wala sa inyo ang maaaring nakapansin sa kanya, ngunit maramdaman ang kanyang presensya. Sa nasabing iyon, kakailanganin nating makitungo sa dalawang napakalakas na kalalakihan, na kapwa nakapasok sa pangsyam na ranggo ng Rune Realm, kung ipagpapatuloy natin ang paghabol sa kanya. Iyon ay isang bagay kahit na kailangan kong aminin na hindi namin kakayanin. Nagbulang-bulungan kay Yusuf sa isang galit na tono habang dinaikit niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Samantala, ang snap ng letigo ay maaaring marinig sa loob ng mansyon ng pamilya Quartermain na matatagpuan sa Barrio City ng Jailatra. Bilasan mo na, kung hindi mo natapos ang iniutos sa iyo na gawin sa oras, hindi ako magiging maawain. Sigaw ng isang bigot na lalaking nasa edad na lumilitaw na maging isang kasambahay ng mga uri. Ang lalaki ay pinalo ang babae bago sa kanya dahil siya ay medyo masyadong mabagal upang maghugas ng ilang mga gulay. Anuman, kahit galit na galit ang babae, hindi siya naglakas loob na sabihin kahit isang salita. Siyempre, siya ay walang iba kundi ang nakatatandang kapatid na babae ni Gerald, si Jessica. Kabanata 1597. Matapos makuha ang mga Quartermain sa Jailatra, si Jessica ay labis na nagdusa bawat solong araw. Sa kabila ng patuloy na pananakit, gayunpaman, mananatili siyang malakas. Naniniwala siya na tiyak na darating si Gerald balang araw upang iligtas siya mula sa lugar na ito. Sa pag-iisip na iyon, alam niya na kailangan niyang mabuhay ng sapat para sa kanya upang gawin ito. Hindi niya namalayan, ang araw na iyon ay darating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Kung tutuusin, si Gerald ay nasa Jailatra na, at ipinagpaliban pa niya ang laban nila Yusuf mula nang unahin niya ang pag-save sa kanyang kapatid. Alinmang paraan, ngayon na siya ay nakapasok sa ikasyam na ranggo ng Rune Realm, si Gerald ay medyo papasok na sa Sage Realm. Dahil dito, alam niyang hindi na niya kailangang matakot pa sa pakikitungo sa Quartermains. Maaari na niya ngayong may save ang kanyang kapatid na babae. Hindi nagtagal bago dumating si Gerald sa Barrio City. Ngayon nag-iisa at nagbigay ng isang mahabang balabal, dahan-dahan na lumusot sa mga kalye ng lungsod si Gerald. Sa buong kalye, nakita ni Gerald ang marangyang bihis na mga tao saan man. Tulad ng nangyari, ang mga nakatira dito ay mukhang mayaman. Tulad ng pagdaan ni Gerald ng dalawang mayamang batang tagapagmana, narinig niya ang mga ito na nagsabi ng isang bagay na agad na nakuha ang kanyang pansin. Sabihin, narinig mo na. Ang batang Panginoon ng pamilyang Quartermain ay nagsasagawa ng kanyang kaarawan sa Featherlight Pavilion. Panipi, oh, tapos ano pa ang hinihintay natin? Bilasan natin at tingnan natin ang ating sarili. Panipi, kaya, ang batang Panginoon ng pamilya Quartermain ay nag-host ng isang partido, hindi ba? Ito ay mahusay.
Habang si Gerald ay paunang nagplano na magtungo diretsyo para sa mansyon ng Quartermaine, ngayon na siya ay nabunggo sa isang perpektong senaryo, tiyak na papayagan ni Gerald ang batang Panginoon ng pamilyang Quartermaine na manguna sa kanya. Dahil sasama pa rin siya sa planong ito, marahil ay magkaroon ng pagkakataong magpakita si Gerald ng kaunting regalo sa mga Quartermaine sa pagtagpo sa kanila. Pagbabago sa likod ng dalawang mayamang tagapagmana, pagkatapos ay nagpatuloy si Gerald sa pag-iisip tungkol sa kanyang susunod na hakbang habang sinusundan niya ang duo sa Featherlight Pavilion. Pagdating, natural na walang isyu para kay Gerald na tumalon sa mataas na pader ng pavilion at pumasok sa likurang pintuan. Maingat na dumaan sa malalaking bulwagan ng hindi nag-iingay, nagawa ni Gerald na madulas hanggang sa napansin hanggang sa nakapak na hall ng banquet. Mula sa nakikita ni Gerald, ang karamihan ng tao ay binubuo ng karamihan sa mga mayamang tagapagmana sa lungsod ng baryo habang ang iba pa ay iba pang prestihiyoso at makapangyarihang tao. Habang pinag-aaralan niya ang dami ng tao, narinig niyang may biglang sumigaw, narito ang young Master Yesern. Kasunod nito, ang marangyang bihis na batang Panginoon ng pamilyang Quartermaine, si Yesern Quartermaine, ay lumabas mula sa likod ng isang kurtina habang tinititigan niya ang karamihan sa pamamagitan ng kanyang salaming pang-araw. Nakatayo sa kanyang tagiliran, ay may dalawang lalaking matigas ang hitsura at may kulay balat na mga lalaki na may mga frigid expression sa kanilang mukha. Sa pagtingin sa kanila, nasabi na ni Gerald na sila ang mga personal na bodyguard ni Yesern. Pagkatapos ng lahat, ang duo ay kailangang pumasok kahit papaano sa pang-apat na ranggo ng Rune Realm sa kung gaano sila katindi. Sa totoo lang, napansin na ni Gerald na magkakaiba ang mga bagay dito sa Jailatra. Pagkatapos ng lahat, ang pambihirang malalakas na tao ay tila naging pamantayan dito, at hindi lahat na hindi pangkaraniwan na makita ang mga nagawang pumasok sa Rune Realm. Ito ang dahilan kung bakit misteryoso at napakalakas na lugar si Jailatra. Anuman, ang young Master Quartermaine mismo ay simpleng pangsyam na ranggo na Panginoon. Sa madaling salita, hindi pa siya nakapasok sa Rune Realm. Hindi iyon ang mahalaga kay Gerald. Sa kanya, ang mga taong ito ay magiging wala kundi mga bangkay maaga o huli pa rin. Anuman ang kaso, ang hitsura ni Yesern ay tumahimik sa buong banquet hall. Walang sino man ang naglakas loob na mapahamak ang mga Quartermaine, kaya't simpleng nakatingin sila ng tahimik sa nagbabantang batang Panginoon. Sa pagtingin sa karamihan sa mga tao sa harap niya, sumigaw si Yesern ng, mga kababaihan at Ginoo, maligayang pagdating sa aking kaarawan. Tretuhin ko ito ngayon, kaya siguraduhin na masisiyahan kayo ng buo. Panipi, Kabanata 1598, nang marinig iyon, lahat ay agad na sumigla. Si Gerald naman ay tahimik na nanatiling low profile sa isang madilim na sulok ng banquet hall. Sa kanya, ngayon ay hindi isang araw para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Yesern. Sa halip, nakita ni Gerald ngayon bilang araw ng seremonyang pang-alaala ni Yesern. Pinapanood habang ang lahat ay nagpatuloy na nahuhulog sa kasiyahan ng mga pansariling kasiyahan at pag-inom, hindi rin namalayan ni Yesern na isang malaking panganib ang darating sa kanya. May kasabihan na dati nang narinig ni Gerald na bagay sa gagawin niya sa isang katangan. Mahalaga, ang pagtatapos ng partido ay palaging ang pinakamahusay na oras para sa isa upang matapos ang kanilang negosyo. Habang iniisip niya iyon, sinigurado ni Gerald na nakababaw ang kanyang hood bago tumalon sa hangin. Makalipas ang isang segundo nang mapanood ng lahat na naruroon ang isang taong may magandang hitsura na bumaba mula sa kisame ng banquet hall, bago lumapag sa isa sa mga hapagkainan. Nagulat sa lahat ng ingay at ang katunayan na ang hapagkainan ay nahati na sa kalahati, ang mga nakapaligid na panauhing nakaupo doon ay mabilis na tumakbo sa takot. Dahil sa biglaang karamdaman, mabilis na naglaho ang una na masayang kapaligiran at agad na napalitan ng mga damdamin ng pagiging makinis at pangamba. Sa isang paraan, maaaring maunawaan ng lahat na ang isang labanan ay nalalapit na. Sino ka? At paano mo po nang hahampas ang aking kaarawan? Sadya mo bang sinusubukan na patayin ang kamatayan? Sigaw ng bagong galit na si Yesern habang nakatingin siya kay Gerald na may pamamaslang. Nang marinig iyon, agad na tumawa si Gerald sa isang medyo mapanghamak sa harap bago dahan-dawang itinaas ang kanyang talukbong at isiwalat kung paano siya tumingin. Ang kulit mo, young Master Quartermaine. Nakikita ko kung gaano ka nasisiyahan sa pagiging nangunguna.
Kinutya ni Gerald. Muli, sino ka? Ungol ni Yesern habang patuloy sa pagtitig kay Gerald. Ang pangalan ko ay Gerald Crawford. Idineklara ni Gerald nang walang kahit kaunting pag-aatubili sa kanyang tono. Nang marinig iyon, nakita ni Yesern ang kanyang sarili na agad na nagulat at nagulat. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay mabilis na naging isa ng paghamak. Ang isipin na ang nauna sa kanya ngayon ay si Gerald, ang ligaw na taong kumidnap sa kanyang nakababatang kapatid na si Mila. Manalo ka, at narito iniisip ko kung sino ito. Ikaw ang lalaking ligaw na iyon na umagaw sa aking nakababatang kapatid, hindi ba? Upang isipin na talagang naglakas loob kang pumunta sa jailatre ng mag-isa. Dapat talaga may pagnanasa ka sa kamatayan. Pangutya ni Yesern. Natatawang sagot, simpleng sagot ni Gerald, salamat sa pagturo ng halata, young Master Quatermain. Anuman, ang katotohanang nandito lamang ako ay dapat magpinta ng isang malinaw na larawan na madali kong makitungo sa iyo nang hindi ko na kailangan ng tulong mula sa iba. Ngayon kung gayon, makinig ng mabuti. Binibigyan kita ng pagkakataon na mag-utos sa iyong mga kalalakihan na pakawalan ng aking ate at dalhin siya sa akin. Kung gagawin mo ito, gagawin ko pa ring may kapansanan ka, ngunit ang iyong buhay ay may iligtas. Kung magpapasya kang hindi sumunod, gayon paman, tuturuan kita at ang natitirang pamilya mo ng isang dagwang aral. Panipi, sa kabila ng katotohanang natawa si Gerald sa mga sinabi ni Yesern, sa halip na piliing magalit, maramdaman ng lahat kung gaano pinapatay ang bawat salita. Mula sa kung gaano kabilas ang ekspresyon ni Gerald, alam nila na ang kanyang panukala ay hindi rin isang walang laman na banta. Hindi lamang nasira ng mga Quatermain ang mga mata at dila ng kanyang kapatid, ngunit nasira din nila ang mga binti ng kanyang magulang. Tulad ng kung hindi pa ito sapat, dinakip nila ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ang lahat ng ito ay nagsilang ng uri ng sama ng loob na hindi madaling matanggal. Sa mga mata ni Gerald, ang Quatermains ay kailangang mapuksa kahit anuman. Ito ang pagmamaneho na magkaroon ng kanyang paghihiganti na nagdala sa kanya sa jailatre sa una. Ang yabang mo ****. Kaya, hindi ka naman natatakot sa mga Quatermain, hindi ba? Para malaman mo, ang pagpatay sa iyo ay magiging kasing dali ng pagpatay sa manok. Umungal ang nagalit na si Yesern. Nakasimangot sa bahagyang paghamak, pagkatapos ay ninisya ni Gerald, isang manok na sinasabi mo. Magaling, tingnan natin kung sino ang napupunta sa chopping board. Panipi, ang pangalawa sa kanyang sentensya ay natapos. Agad na pinakawalan ni Gerald ang kanyang napakalawak na layunin ng pagpatay at lahat ng mahahalagang chi na pinipigilan niya sa buong panahong ito. At tulad nito, ang galit ni Yesern ay naging matinding takot. Ang pagtingin kay Gerald ngayon ay napaka-pressure kaya nahirapan si Yesern na huminga pa. Gayunpaman, ang pinakapangit ay dumating pa. Dahil sa tindi ng mahahalagang chi ni Gerald, marami sa mga tao sa paligid niya ay agad na nasalanta ng mga pagkagambala sa kanilang mga sistema ng sirkulasyon ng dugo. Bilang isang resulta, ang mga masyadong malapit sa kanya ay agad na namatay sa lugar. Ito, syempre, natural. Pagkatapos ng lahat, walang ordinaryong tao ang makakalaban sa mahahalagang chi na pag-aari ng isang ikasyam na ranggo na Chakra King. Napalunok ang kanyang kakulangan sa ginhawa, pagkatapos ay lumingon si Yesern sa kanyang dalawang bodyguard bago mag-order, ano ka bang nakatayo pa rin kayong dalawa doon? Humayo ka sa kanya, panipi, narinig iyon, ang parehong mga gwardya ay agad na nagsimulang tumakbo papunta kay Gerald na may napakabilis na bilis. Kabanata 1599. Nang makita iyon, itinulak lamang ni Gerald ang kanyang mga palad pasulong, agad na pinapadala ang dalawang gwardya na lumilipad paatros mula sa isang pasabog ng malakas na mahahalagang chi. Nang mapunta ang dalawang katawan, napagtanto ni Yesern na pareho silang namatay. Doon at pagkatapos, isang solong suntok. Iyon lang ang kinuha kay Gerald upang patayin ang pareho niyang pinakamalakas na bantay. Ngayon ay lubos na may kamalayan na siya ay tunay na walang kapangyarihan laban kay Gerald. Ang kinilabutan na si Yesern ay natalo habang siya ay dahan-daang umatras habang nagbabanta, stay back. Kung manggahas kang itapat sa akin kahit isang daliri, hindi na iisipin ng aking pamilya na matipid ka. Panipi, bagaman alam ni Yesern na malapit na ang kanyang kamatayan, sinusubukan pa rin niyang gamitin ang Quatermains upang bantayin si Gerald.
Kung sabagay, si Gerald ay dumating na mag-isa upang makitungo sa kanyang pamilya. Sa sobrang pagiging walang ingat niya, sigurado si Gerald na maging isang hindi maramdamang tao na posibleng mahulog sa kanyang mga banta, tama ba? Ang pag-asa ni Yesern para sa isang senaryong iyon ay nagpatunay na siya ay talagang bilang isang post. Sa takot ni Yesern, nagsimulang maglakad sa kanya si Gerald, nakamukha ng isang umuusbong na Diyos ng kamatayan. Nang malapit na maabot ni Gerald si Yesern, gayunpaman, agad niyang naramdaman ang isang napakalaking aura ng pagpatay mula sa likuran niya habang ang isang galit na boses ay umuungal, "Young Master." Paglingon, si Gerald ay sinalubong ng paningin ng isang nasa katanghaliang lalaki, na naglalagay ng damit na itim na martial arts, na diretso ang pag-atake para sa kanya. Gayunpaman, si Gerald ay bahagya kahit na flinch. Sa halip, simpleng ikiling niya ang kanyang katawan, matagumpay na naiwasan ang atake ng lalaking iyon ng madali. "Oh, thunderclap punch ba yan?" Casual na tinanong ni Gerald matapos na mapagmasdan ang pag-atake ng nasa katanghaliang lalaki na iyon. Ang thunderclap punch ay isang patuloy na nagbabago ng pag-atake na din ang pinakamakapangyarihang taktika sa Church of the Holy Star. Sa nasabing iyon, matapat na hindi inaasahan ni Gerald na ang tao ngayon bago siya ay maaaring gumanap ng isang napakalakas na atake. Manalo ka, kaya't kahit na ab-asterisk star tulad ng pagkilala mo sa thunderclap punch. Hindi alintana, paano ka manggahas na igalang ang Young Master Quartermain na ganyan? Dahil sa iyong mga aksyon, huwag mo akong sisihin sa aking pagtalo sa iyo. Ngumuso sa lalaking nasa katanghaliang lalaki habang pinipikit ang malamig at nakamamatay na mga mata. Pakiramdam na dumating ang kanyang bayani, pagkatapos ay nag-utos si Yesern, MG. Saigon, patayin siya, siya si Gerald, panipi. Ang nasa katanghaliang lalaki ay nagpunta kay Miguel Saigon, at siya ang tagapag-alaga ng pamilyang Quartermain. Sa lakas ng isang ika-6 na ranggo na Chakra King, nagmula siya sa Church of the Holy Star, na ipinaliwanag kung bakit niya nagawang gawin ang thunderclap punch. Anuman, siya ay itinuturing na isa sa pinakamagaling sa loob ng pamilyang Quartermain. Alinmang paraan, nang marinig ang mga salita ni Yesern, agad na nabigla si Miguel habang sumisigaw, "Ano? Kaya, ikaw si Gerald? Gaano ka katapangan na lumapit sa Jailetra ng mag-isa? Talagang nangangati ka upang sumali sa iyong mga ninuno." Panipi, talagang hindi inaasahan ni Miguel na ang kaaway ng Quartermain ay magpapakita lamang sa harap nila tulad nito. Ngumuso bilang sagot habang tinitingnan ang nasa katanghaliang lalaki, na nanlilisik ang tingin sa kanya. Pagkatapos ay sumagot si Gerald, "Ano ang dapat kong matakot sa akin? Para malaman mo, ang isa sa aking mga hangarin na makarating dito ay upang lipulin ang mga Quartermain." Panipi, sa kung gaano katindi ang tinig ni Gerald, kitang-kita na hindi naman siya natatakot kay Miguel. Kung tutuusin, si Miguel ay walang iba kundi isang ika-6 na ranggo na Chakra King. Wala siya kay Gerald. "Pukse ng pamilyang Quartermain na sinasabi mo. Makalusot ka muna sa akin." Panipi, ungol ni Miguel habang nakakuyom ng mahigpit ang mga kamao na agad na umbok ang mga ugat sa kanyang mga braso. Kasunod nito, mabilis na sumugod sa harapan si Miguel na para bang naiwan ang kanyang anino. Pag-angat ng kanyang kamay, pagkatapos ay ikinalat ni Miguel ang kanyang mga daliri, nakapagpapaalala sa isang paggalaw ng kloang, habang sumisigaw siya, "Rising Dragon." Nakatitig sa papasok na nasa katanghaliang lalaki, na ang pag-atake ang gumawa sa kanya na para bang isang dragon na sumabog mula sa dagat, pasimpleng sumigaw si Gerald sa isang may galaw na tono, "Thrusting Dragon." Kabanata 1600. Kasunod nito, ang mga kamay ni Gerald ay naging kasing talas ng mga kuko-din. Bago pa man mapunta si Miguel sa kanyang atake, madaling hawakan ni Gerald sa leeg ang nasa katanghaliang lalaki bago buhatin at itapon sa tagiliran. Dugo na ang leeg niya, dahan-daang lumuhad ang marahas na si Miguel. Na hirap bago nagbulang-bulungan, "Ikaw. Upang, isipin mong, alam mo kung paano, gamitin ang thunderclap." Sa dugo ni Miguel na medyo literal na bumubulusok sa kanyang bibig ngayon, ang naghihingalo na lalaki ay hindi man lang nakumpleto ang kanyang pangungusap. Gayunpaman, alam niya para sa isang katotohanan na ginamit ni Gerald ang pag-atake na iyon kasama ang Thrusting Dragon. Sa sinabi na, talagang hindi inaasahan ni Miguel na Gerald na talagang gamitin ang kasanayan na ipinagmamalaki niya sa master ang nawakasan ang kanyang buhay.
Alam na hindi niya magagawang tabyusan ang kanyang sarili sa kahihiyang ito, tuluyang sumuko si Miguel, damapa sa kanyang sariling pool ng dugo, patay. Matapos masaksihan ang lahat ng iyon, si Yesern ay takot ngayon na halos siya ay tila nasa isang ulirat. Dahan-daw ang squatang upang panatilihing balanse ang kanyang ligaw na nanginginig na katawan. Natagpuan ni Yesern ang kanyang sarili na nag-iisip, hindi rin si Miguel, isang pang-anim na ranggo na Chakra King at isang tagapag-alaga ng pamilyang Quartermain ang nakitungo kay Gerald. Sa pag-iisip na iyon, sino pa ang darating na iligtas ako? Kudlit. Ngayon na hinarap na si Miguel, lumingon si Gerald kay Yesern bago siya bagyan, ngayon kung gayon. Sino pa ang makakaligtas sa iyo, young Master Quartermain? Di mangyaring, G. Crawford, patawarin mo ako. Inaamin kong nagkamali ako at hindi kita dapat nasaktan. Sa nasabing iyon, mangyaring maging mas malaking tao at ilibre mo ako. Tiyak na uuwi ako ngayon upang ibalik sa iyo ang iyong nakatatandang kapatid. Nagmakaawa kay Yesern, alam na wala ng ibang paraan para sa kanya. Kahit na gumapang si Yesern patungo sa mga paa ni Gerald habang nagmamakaawa sa paumanhin, totoo nga niyang iniisip ang tungkol sa kanyang plano sa pagtakas. Sa huli, naniniwala si Yesern na hanggat maaari siyang muling makasama ang kanyang pamilya, tiyak na makakakuha siya ng ilang tao na makitungo kay Gerald. Siyempre, nabasa ni Gerald ang mga iniisip ni Yesern tulad ng isang bukas na libro. Joke ka, alam mo yon. Hindi mo ba napagtanto na nasa grasps ka na? Napaisip si Gerald sa sarili. Walang paraan sa impyerno na papayagan ni Gerald na umalis si Yesern. Pagkatapos ng lahat, gagamitin niya siya upang pilitin ang Quartermains na ibalik sa kanya si Jessica. Sa pag-iisip na iyon, simpleng sinampal ni Gerald ng mahigpit ang mukha ni Yesern, ni hindi man lang nakakaistorbo tungkol sa anumang sinabi ng batang master. Pansamantalang tumungo sa tagiliran, dahan-daw ang lumuhad muli si Yesern, tuhod na ang bibig at nawawala ang maraming ngipin. Sa halip na isang batang Panginoon, si Yesern ay wala na ngayong higit sa isang target ng pangutya. Anuman, lahat ng natitirang mga kalahok ng birthday party, nabuhay pa rin. Ay tumakas na sa Featherlight Pavilion sa puntong ito, at marami sa koponan ng pamamahala ng pavilion ay masyadong natakot na hindi na makagawa ng isang paglipat. Gayunpaman, mayroong ilang mga makatwirang tao na agad na sumugod sa Quartermains upang iulat ang insidente sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang Young Master Quartermain na nabugbog ay isang pangunahing isyu na tiyak na magiging sanhi ng isang malaking kaguluhan sa kabuuan ng Barrio City. Naturally, buong inaasahan ni Gerald iyon. Sa pamamagitan nito, tinapakan lamang niya ang mukha ni Yesern, naglapat ng kaunting presyon habang binalaan niya, ngayon kung gayon, hihintayin ko ang pagdating ng iyong pamilya. Inaasahan kong kasama ko ang aking kapatid sa sandaling dumating sila. Kung hindi man, ang iyong pamilya ay sasalubong sa paningin ng iyong sariwang bangkay. Panipi, nang marinig iyon, agad na nagsimulang manalangin si Yesern na isama ng kanyang pamilya si Jessica. Kung hindi nila ginawa, alam niya sa katotohanang papatayin siya ni Gerald nang walang pag-iisip. Makalipas ang 10 minuto makalipas nang marinig ang isang kaguluhan sa labas ng Featherlight Pavilion. Ito ay lubos na halata kay Gerald na gumagawa ng lahat ng mga rokas na iyon. Makalipas ang ilang segundo, ang Panginoon mismo ng pamilyang Quartermain, si Henrik Quartermain, ay nagmamadaling dumaan sa mga pintuan ng pavilion, kasama ang maraming iba pang mga Quartermain na sumusunod sa likuran niya. Dahil si Henrik ay nakapasok na sa Sage Realm, siya ay isang nakakatakot na malakas na tao. Ang katotohanan na ang kanyang anak na lalaki ay binugbog ng labis na takot ay nagsilbi lamang upang lalong madagdagan ang kanyang galit at pananakot sa aura. Habang siya ay una na nabigla nang malaman na si Gerald ay dumating sa Jailatrell na naghahanap ng problema sa kanyang pamilya, matapos marinig ang ginawa ng kabataan sa kanyang anak, ang sorpresa na iyon ay mabilis na naging pagganyak na ihak si Gerald. Anuman, nang makita ni Henrik ang kanyang anak, agad na umungol siya, Yesern. Ti itay, pakiusap iligtas mo ako, sigaw ni Yesern na tinatapakan pa. Nakikita kung paano ginagamot ang kanyang anak na lalaki, ang dugo ni Henrik ay agad na kumulo habang ang kanyang mga ugat ay naging kapansin-pansin at ang kanyang mahahalagang chi ay nagsimulang mag-apoy ng ligaw. Kung hindi dahil sa tinapakan ng ulo ng kanyang anak, gusto talaga ni Henrik na mag-atake lang at patayin si Gerald on the spot.
Alam na mas mahusay kaysa sa gawin iyon, pagkatapos ay itinuro ni Henrik kay Gerald bago banta. Mas gugustuhin mong pakawalan ang aking anak, kung hindi ay hinahati kita sa 1,000,000 piraso, Gerald. Oh, nasa posisyon ka ba talaga upang banta ako? Pagkutsa ni Gerald sa isang may galit na tono habang nakatingin kay Henrik.